Otso 2, kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng liman at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng DXMS Radio Bida at ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po ngayon ng Huwebes, October 23, 2014. Ito po ang pang-24 na bisis na pagsahimpapawid ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa gabing ito, ugaliing makinig at makilahok sa usaping pangkapayapaan. Tayo ay sumuporta upang maging positibo ang kalabasan ng peace process. Oo nga naman, kasamang Derek, dahil sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa usapang pangkapayapaan ay pwede tayong makatulong sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Kaya sa aming mga tagapakinig, mga kaibigan, ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi dito sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapia magabi, Yokolongon. Ako po si Yusuf La Makabuat. At ako naman po si Derek Sanico. Kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayang hatid sa inyo ng Kutawato Multimedia Network o Community. Noong nakaraang Huwebes, kasamang Derek, ay ating pinag-usapan ang pagdiriwang ng IP Month sa ating naging panayam kay Miss Abin Acunagulo, ang project manager ng IPDev or na Indigenous People Development, na kanyang ibinahagi ang kanilang National Indigenous Peoples Thanksgiving Day celebration tuwing October 29 ng taon. Dahil ito ay napapaloob sa Proclamation Number 1906 Series of 2009 na inilabas ng Malacanang kaugnay ng pagkilala at pagprotekta sa mga karapatan ng mga kapatid nating IPs, pati na rin ng mga Indigenous Cultural Communities o ICCs. Oo nga, no, kasamang plano, inilahad din na nasabing proclamation ng IP Month celebration sa Republic Act number 8371 o yung kilala sa tinatawag na EPRA Law. At sa ating panayam kay Miss Abin, kanyang ibinahagi sa atin ang kanilang mga aktibidad kaugnay nga rito. Sa gabing ito, pag-uusapan naman natin ang nilalaman ng Draft Bangsamoro Basic Law, particular na po sa mga probisyong may kinalaman sa partisipasyon ng mga kababayan sa buong Bangsamoro entity at maging ang mga karapatang nakasaad sa BBL para sa mga kababayan. Atin pong antabayan ang magiging panayam namin kay Commissioner Froily Mendoza ng Bangsamoro Transition Commission upang ipaliwanag sa atin ang mga bagay na ito. Sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may mga katanungan, opinion, saloobin at suhestyon pantungkol sa peace process, maaari po itong may paabot sa ikinaukulang. Mag-text lamang po sa mga sumusunod na Kumunet mobile numbers para sa smart subscribers. Mag-text po sa 0998-1690-597 at para naman po sa mga Globe subscribers, mag-text lamang po sa 0915-4548 at 554. Ang oras natin sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay ganap ng alas 7:35 ng gabi. Susunod naman po ang Bangsamoro News Updates. Bangsamoro
News Update. At sa ulo ng ating mga balita, Bangsamoro NGOs dumalo sa isang forum hinggil sa CAB at BBL. South OP Indigenous People nagsagawa ng forum sa BBL. Japanese Development Scholarship inilunsad sa Cotabato City. Tri-People Human Rights Groups inorganisa ng Bangsamoro Center for Just Peace. MINRAC nakatakdang maglungsad ng capacity building para sa grupo ng mga kababayang Moro. Bangsamoro NGOs dumalo sa isang forum hinggil sa CAB and Bangsamoro Basic Law. Dumalo mahigit 300 na mga Bangsamoro non-government organization mula sa Central, Western at Southern Mindanao sa isang forum sa Maynila na pinamagatang Bangsamoro and Beyond, a National Conversation. Sa pamamagitan ng The Asia Foundation o TAF, inaanyayahan ng mga non-government organizations upang ibahagi ang kanilang mga pananaw sa Bangsamoro, ang Comprehensive Agreement o Bangsamoro o CAB at ang mga revision sa Draft Bangsamoro Basic Law na ngayon ay nasa mga kamay ng Kongreso. Kabilang sa resource speakers sa nasabing forum, sina Secretary Teresita Deles ng OPAP, Gazali Gapar ng IMAILF, Archbishop Antonio Ledesma SG, General Emmanuel Bautista of the Cabinet Cluster on the Security, Justice and Peace, Emmanuel Bunuan of Department of Finance and of TPMG in the Philippines, and Professor Dorma Tikmasan of NISA Alhaq. Ang Bangsamoro and Beyond ay isang dialogue series upang patuloy na talakayin ng CAB o ang BBL at ang roadmap patungo sa pagpatupad ng CAB. Nilalayo nitong makapag-raise ng national conversation patungkol sa Bangsamoro at ng mga prospect nito sa future na pagkakataong maisabatas na ang Kongreso ang draft Bangsamoro Basic Law. South OP Indigenous People nagsagawa ng forum sa BBL. Matagumpay na naisagawa ang forum patungkol sa Bangsamoro Basic Law sa Barangay Looy, South OP, Maguindanao, na inorganisa at inaluhan ng mga grupo ng Tedurais Indigenous People at Settlers kung saan nagkaroon ng malalim at na diskusyon patungkol sa GPH MILF peace process at kasalukuyang status ng Bangsamoro Basic Law. Ang nasabing aktibidad ay pinasimulan nila Looy Barangay Chairman Bobby Vasquez and Looy Barangay Council sa pakikipag-ugnayan kina Abdul Bari Amerol, Dato Muhammad Jocolano, Rodolfo Torales na siyang representante ng Christian Settlers, maging sina Dato si Timway Mama at Dato Jerry Rajamuda na representante ng Teduray Community. Ayon kay Professor Ismael A. Abdullah ng MILF Central Committee and member of Steering Committee of the Bangsamoro Leadership Management Institute or ng BLMI, and KDFI Senior Program Consultant, kailangang maipasa ang BBL sa 4 na kadailanan. Una, end the long suffering of the Bangsamoro people. Pangalawa, foster unity and harmony. Pangatlo, bring in economic development. Ang pang-apat ay the BBL is a shield against rising radicalism. Japanese Development Scholarship inilunsad sa Cotabato City. Kaugnay po nito, ating makakausap na live si To Alfonso. Kasamang To, magandang gabi. Sa network na Derek, nilunsad nga noong Martes sa Cotabato City ang Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship o JDS na kung saan magbibigay daan sa mga Bangsamoro professionals na makapagpatuloy ng master's degree sa kursong Public Policy, Agriculture at Engineering sa mga piling pamantasan sa bansang Japan. Ayon sa staff ng GDS, 4 ang nakalang slots para sa Bangsamoro na maaaring makapag-aral kung ito ay makapasa sa mga requirements at 2 naman ang manggagaling sa ibang organisasyon. Mag-aaral ng Master of Agriculture at Master of Engineering
sa Hiroshima University ng 2 taon ang dalawang makakapasang Bangsamoro sa final screening. At ang dalawa naman ay mag-aaral sa National Graduate Institute for Policy Studies o GRIPS sa kursong Public Policy ng 1 taon. Ayon sa nakalap nating ulat sa ka-network na Derek, ang programang ito ay bilang tulong at paghahanda sa bubuuing New Bangsamoro Autonomous Government sa pakikipagtulungan ng JDS at ng Bangsamoro Transition Commission. Sa lahat ng mga interesadong aplikante ay maaaring mag-log-on sa www.jds-scholarship.org o di kaya ay magipag-ugnayan sa tanggapan ng Bangsamoro Transition Commission. Yan ang ating ulat, kasamang Derek. Ako si Alid Alfonso. Tri-People Human Rights Groups inorganisa ng Bangsamoro Center for Just Peace. Ating pong mapapakinggan si Sir Bobby Benito. Sir? Yes. Hello? Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Pasensya na po, mukhang naputulata yung tawag natin kay Sir Bobby Benito. So, Maganda pala yung scholarship ng Japanese Embassy kasamang plan. oh, no? ikaw ba Habang, mag-apply ka ba kasamang direct? kung pagbibigyan tayo ng kapalaran ay kasamang plan, baka Oo. pwede Magbabalik siguro si kasamang Bobby. Okay. So, assalamualaikum, sir Bobby. Yes. Waalaikumsalam. Hello. Okay. Sige, sir, pasok. Hello sir Bobby. Okay na. Okay na po. Okay. Okay, sabihin mo lang Okay na, sir. Sige, pasok, sir. Kasalukuyang binubuo ng Bangsamoro Center for Justice o BCJP ang isang interfaith human rights defender sa mga munisipyo ng Calamansig at Libak sa probinsya ng Sultan Kudarat at North at South Opinaman sa lalawigan ng Maguindanao. Ang bubuuing Human Rights Group ay nakatakdang bibigyan ng BCJP ng kaukulang mga pagsasanay sa larangan ng karapatang pangtao katulad ng basic human rights, international humanitarian law, human rights documentation, and paralegal training. Bukod sa tri-people ng approach ng nasabing grupo na bubuuin, i-integrate din dito sa nasabing project ang community-based disaster risk management bilang isa sa mga pangunahing concern ng mga komunidad na nasasakupan ng proyektong ito. Tatawagin itong Tiyakag Kawajip o Human Rights Watch ayon pa sa program manager ng BCJP na si Norlin Tungan. Isa sa katuparan nito sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa iba't ibang mga stakeholders katulad ng local government units, municipal disaster risk reduction council, security sectors at local leaders ng nasabing mga komunidad. Pinupunduhan naman ito ng ACED Foundation, isang foreign donor agency na nakabase sa Espanya sa pamamagitan ng Commission on Human Rights ng Pilipinas. Samantala, nakatakda na mag-isagawa ng Mindanao Human Rights Action Center o MINRAC ang capacity building program para sa mga Moro Women Human Rights Organization dito sa Central Mindanao sa mga susunod na buwan. Ang layunin ng nasabing proyekto ay upang mas epektibong magampanan ng mga kababaihang Moro ang kanilang mga tungkulin upang pagserbisyuhan ang kanilang mga komunidad. Bukod sa pagdodokumento sa paglabag sa karapatang pangtao, magkakaroon din ng series of dialogue sa pagitan ng mga grupo ng kababayang Moro at sa mga security sectors upang magkaroon ng ugnayan at pagtutulungan na dalawang sektor para sa human rights promotion and protection initiative. Ayon pa sa MINRAC Program Officer na si Ms. Denko Saban, mahalagang ma-recognize din ang contribution ng mga kababayang Moro sa larangang ito. Ang nasabing project ay nakatakdang magsisimula sa mga susunod na buwan at mag-culminate ito sa darating na December 2014 kasabay ng paggulita ng International Human Rights Day.
Ito naman ay pinupunduhan ng Embassy of the Kingdom of the Netherlands sa pamamagitan ng Alternative Law Group o ALG. Para sa Bangsamoro ngayon, ang tinig ng kapayapaan, Bobby Benito, nagbabalita. Maraming salamat. Yun po si kasamang Sir Bobby Benito. At yan po ang mga naging kaganapan sa loob at labas ng Bangsamoro Communities. Ako po si Yusuf La Makabwat at ang kasama ko naman po si kasamang Derek. Salamat kasamang ka. Balita Bangsamoro. Magbabalik po ang Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan, makalapas ang ilang paalala. Hay, bahana naman. Hirap pumasok ngayon sa school. Mas mahirap maglipat ng mga gamit, kaya mag-absent ka na muna at tulungan mo kami ng tatay mo. Ha? Pero ma, may long quiz po kami ngayon. Basta, huwag ka munang pumasok, tumulong ka muna sa amin. Parehong mahirap ang pumasok sa school at maglipat ng mga gamit tuwing bumabaha. Ang madali, magtanim ng mga puno para wala ng baha. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NDBC at ng NDU AB Communication Students. Magbabalik po ang programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Oras po natin sa Radio Bida ay ganap ng alas 7:47 ng gabi. Sa punto pong ito, ating mapakinggan ang ginawang panayam ng ating mga kasama sa Comunet sa iba't ibang mamamayan sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga panawagan sa prosesong pangkapayapaan, sa pag-review ng Congress, lalong-lalo na sa pag-review ng Congress sa draft Bangsamoro Basic Law. Kalakip din nito ang kanilang panawagan para sa ating mga kongresista. Ako po si Ustaz Pata Natkan, taga Timanan South OP. Ano ang masasabi mo ngayong nasa kongreso na po ang BBL? Ang masasabi ko lang diyan, pirmahan agad ang BBL upang tayo ay peaceful na ang ating mga bayan o mga lugar. Sa tingin mo, maaprubahan po ba ang BBL sa kongreso at bakit po? Sa tingin ko aprubahan yang BBL sa Kongreso dahil sa tingin ko lahat ng mga leaders natin na mga matataas ay naghanap rin ng solusyon na paano mapirmahan ang BBL. Ano ang inyong mga rekomendasyon upang mas lalo pang maintindihan ang BBL sa lokal na komunidad? Sa akin lang masasabi diyan, yung mga leaders, sila rin ang magpapaliwanag dito sa ating mga munisipyo o sa mga ating mga city upang lalong maintindihan ng karamihan. Ano naman po ang inyong panawagan sa Kongreso hinggil sa BBL? Ang panawagan ko sa Kongreso ay pirmahan nila agad ang BBL upang matahimik ang ating lugar o ating bayan. Kasi sa tingin ko kung hindi mapirmahan ito, hindi natin makamit ang talagang kapayapaan. Ako si Abdul Samad Lakman, katira sa poblasyon ng Noro Upi, Maguindanao. Ano po ang inyong masasabi ngayong nasa Kongreso na ang BBL? Kung tayo ko lang masasabi sa Kongreso, dapat hanapin nila kung paano mapipirmahan ng mabilis o mapatibay ang BBL na ito dahil sa ito ang gusto ng karamihan na makakamit. Sa tingin mo, maaprubahan ba ang BBL sa Kongreso at bakit po kaya? Sa tingin ko naman, mapipirmahan yan dahil yan din naman ang sigaw ng mga nasa gobyerno at saka lalong-lalo na yung mga karamihan ng mga sibilan dito sa Bangsamoro. Ano naman po ang inyong mga rekomendasyon upang mas lalo pang may paintindi ang BBL sa lokal na komunidad? Ang sa akin lang ho ay magtulungan na lang ang gobyerno at sa kahit ng MILF na may parating ito at may paliwanag ng maayos sa mga taong nasa kabundukan. Ano ang inyong panawagan sa Kongreso hinggil sa BBL? Ang panawagan ko lang sa Kongreso ay dapat aprubahan nila na sa lalong madaling panahon dahil diyan ang nakikita ng mga taga Bangsamoro na solusyon kaguluhang nakaraan dito sa Mindanao. Ako po si Fatima Lidasan, representative ng MYF organization at saka MWAG.
Ano po ang masasabi mo ngayong nasa Kongreso na ang BBL? Ang masasabi ko po, nagpapasalamat po kami na nasa Kongreso na po ang BBL kasi yan po ang pinakahihintay ng lahat ng Bangsamoro na mapermahan na po ang BBL. Ngayong nasa Kongreso na po ang BBL, natatanaw na po namin ang pag-asa na tuloy-tuloy na po ang pagperma ng BBL. Tingin mo, maaprubahan ba ang BBL sa Kongreso at bakit? Malaki po ang tiwala ko sa Kongreso po na mapermahan na po ang BBL. Kami po ay umaasa na pakikinggan ang aming hinaing. Lalong-lalo na po kaming mga kabataan kasi kami po ang susunod na generation tatamasa sa anuman ang kalalabasan ng BBL na ito. Ano naman po ang inyong mga rekomendasyon upang mas lalo pang may paintindi ang BBL sa lokal na komunidad? Unang-una po, bilang estudyante po, nais po naming magkaroon ng peace forum, rally po, at saka hinihiling po namin na mag-provide po kung sino man po yung kinauukulan na dapat po mag-produce ng mga kopya para po ma-aware po yung mga kabataan at mabasa po nila kung ano talaga at maintindihan po nila kung ano talaga ang nakalagay sa BBL para po hindi lang po nila maisapuso kundi alam po nila sa sarili nila kung ano yung mga karapatan nila at ano po yung dapat na mangyayari. Ano naman po ang inyong panawagan sa Kongreso hinggil sa BBL? Ang panawagan ko po sa mga Kongreso po, gusto po namin suriin niyo pong mabuti kung ano po talaga yung nilalaman ng BBL. Yun lang po yung gusto po namin na mapermahan na po talaga yung BBL para po sa kabutihan ng lahat, lalong-lalo na po sa mga taga Mindanao. Para po makamit na po ang kapayapaan. I am Mr. Minson Sumail, Municipal Chairman of North. Ano ang masasabi mo ngayong nasa Kongreso na ang BBL? In my own opinion, we are urging the Congress to approve the BBL because that is only the formula for peace, the BBL. Without the BBL, kung hindi ma-approve ng BBL, siguro hindi tayo makapahinga dito sa dito sa bayan ng Maguindanao. Sa tingin mo, maaprubahan ba ang BBL sa Kongreso at bakit? For my own, kaya pasa natin yung BBL natin dyan sa Kongreso, hingiin natin sa Kongreso na immediately they will enact the BBL sa Kongreso para ma-approve na agad. Yun ang gusto namin. Ano naman po ang inyong mga rekomendasyon upang mas lalo pang maintindihan ang BBL sa lokal na komunidad? In our situation as a municipal committee here in North OP, we are complete person officer to disseminate the information to all constituent in the municipality of OP. Ipaalam namin sa kanila yung nilalaman ng BBL. Kasi ang BBL hindi para sa Bangsamoro Muslim, kung hindi para sa lahat, maging Bangsamoro non-Muslim, yung mga settler natin, sa atin lahat yan. Walang ibang kuwan natin yan. Ano ang inyong panawagan sa Kongreso hinggil sa BBL? Yun ang panawagan namin sa Kongreso, kung maari lang, agad-agad na maaprobahan nila yung BBL natin. Para mahinto na yung mga hindi natin gusto nangyari, hindi past time. So, una, mga timpo marata ng ula, na yata kalinya na ma-approve na languninan, kanggo katarnanin to ko na yata na ko na makapaguya kita na sa mapiyasa kasama kimba. Yun ang gusto kong mangyari. Ako po si Elina Modesto dito sa Nuro Upi. Ako isang tribal council ng tribo. Ano ang masasabi mo ngayong nasa Kongreso na ang BBL? Ang masasabi ko po, nais po namin na mga tribong Taduray ay magkaroon tayo ng kapayapaan na hindi pwede na magkaroon tayo ng away. Paano natin makamta ng mga anak natin kung magkaroon tayo ng away? Hindi pwede.
Sa tingin mo, maaprubahan ba ang BBL sa Kongreso at bakit? Maaprubahan po. Kasi yan ang ginugusto ng tribong Taduray na maaprubahan talaga ang hinihingi na maging kapayapaan sa lahat. Ano ang inyong panawagan sa Kongreso hinggil sa BBL? Ang panawagan po namin maging tribong Taduray dito sa UP ay ang aming hinihingi po sa kanila ay maging ibigay po nila sa amin at kilalahin din po nila ang maging tribong Taduray. Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Ang napakinggan po natin ay mga saloobin at panawagan ng iba't ibang mamamayan sa Mindanao hinggil sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front, particular na sa draft Bangsamoro Basic Law na kasalukuyan ng nasa Kongreso. Tinig ng kapayapaan. Mga ka-network at sa aming mga tagapakinig, at sa punto pong ito ating makakapanayam ng live ang isa sa ating mga komisyoner sa Bangsamoro Transition Commission, si Commissioner Froilan Mendoza, para mas malaman po natin ang mga mahalagang bagay na ginagampanan ng mga kababaihan sa maitatag na Bangsamoro government. Magandang gabi po, Commissioner Froilan. Habang inaayos pa po kasi magandang din ito kasamang pla kasi itong ating mga kababaihan ay malaking role dito sa ating Bangsamoro na gagawing Bangsamoro government. Oo, kasamang Derek, actually isa nga yan sa napakalaking gustong malaman ng mga kababaihan natin kung ano yung kanilang magiging role. Hello po ma'am, magandang gabi po. Ay magandang gabi sa ating lahat. At si Derek Sanico po ito, ma'am. Oo. At magandang gabi rin sa lahat ng mga kababaihan sa Bangsamoro. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ma'am, ano-ano po bang mga nakasaad sa rights ng mga kababaihan dito sa draft Bangsamoro Basic Law? Oo. Actually, ang daming mga provisions na pinuprovide yung ating draft Bangsamoro Basic Law. May kinalaman doon sa pagtaguyod noong karapatan ng mga kababaihan sa Bangsamoro. At kung i-cite natin yung mga provision na ito, makikita ito doon sa ating article sa section 6 doon sa gender and development. Sinasabi po niya dito that the Bangsamoro government recognizes the role of women in governance and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. It shall guarantee full and direct participation of women in governance and in the development process, and shall further ensure that women shall have equal access to land, ownership, and will benefit equally in the implementation of development programs and projects. So, yung buong provision na ito ay tumutukoy doon sa pagkilala at pag-ensure noong kapantayan ng mga babae sa anumang klase at uri ng mga batas. At ginagarantiya din daw niya ito yung participation ng mga kababaihan sa governance at sa mamahala at lalong-lalo na doon sa mga development process na tatahakin ng Bangsamoro. So yung provision na ito ay mas tumutukoy doon sa participation at pagkilala noong kakayanan ng mga kababaihan at yung kanilang participation. Ibig sabihin po nito, ma'am, kung matuloy po itong ating proposed Bangsamoro government regarding dito sa ating mga kababaihan ay pantay na po yung role ng mga kalalakihan at mga kababaihan dito sa Bangsamoro government. Opo, at mas i-emphasize niya mga pama dito at sinasabi pa rin niya na halimbawa for this purpose sinabi niya yung at least 5% of the total budget appropriation of each ministry. So, ibig sabihin, alam po natin tayo ay ministerial na at ministry yung tawag doon sa iba-ibang mga departamento, ay i-ensure na mayroong 5% na budget constituent local government unit ng Bangsamoro.
na dapat mag-set aside daw sila noong mga sinasabing gender-responsive programs. At dapat ito ay in accordance din sa pagbubuo ng Gender and Development Plan. At the same time, sinasabi niya naman na yung from 5 up to 30% doon sa ODF. So ano itong ODF? Yung Official Development Funds. So ito yung mga funds na mula labas na tulong para sa Bangsamoro ay dapat mula 5 hanggang 30% noon ay iaalat para sa mga kababaihan o iset aside para i-complement yung budget allocation. So, binigyan niya talaga ng pagpapahalaga yung pagtingin doon sa kapana ng mga kababaihan. At sinabi rin po niya dito, the Bangsamoro government shall establish a mechanism for consultation with women and local communities to further ensure the allocation and proper utilization of said funds. So, ibig sabihin po, dahil ang mga ginawa po natin sa draft BBL ay mga prinsipyo, so gagawa ng mechanism yung Bangsamoro government at kasama doon sa pagbuo ng mekanismo ay konsultahin yung mga kababaihan para sila ay matanong at i-ensure na yung pag-allocate at yung proper utilization ng mga pondo ay dapat mga babae yung mag-identify. So ito yung mahalagang sinabi ng ating Article 13, Section 6 on Gender and Development. Pero marami pa pong mga provision na nasataguyo doon sa karapatan ng mga kababaihan sa ating bubuing Bangsamoro. Halimbawa doon sa kanilang political participation sa Bangsamoro. Yung ating Article 6, Section 5, sabi niya sa Council of Leaders, the Bangsamoro Council of Leaders shall consist of the Chief Minister, Provincial Governors, Mayor of chapter cities, and representatives from the non-Moro indigenous communities, women, so kasali yung women, settler communities, and other sectors. So, syempre po, isa doon sa mukha ng ating ministerial form of government, yung pagtatayo ng Bangsamoro Council of Leaders. So, mahalaga po ito na istruktura ng ating bubuing ministry sapagkat po ang kanilang tungkulin ay sila po yung mag-a-advise, magbibigay ng payo sa ating Chief Minister. So, mahalaga po yung Council of Leaders at meron doon na represented yung mga kababaihan. Paano naman po ma'am ma-ensure yung right ng ating mga kapatid na mga indigenous people po dito sa ating Bangsamoro, draft Bangsamoro Basic Law? Ang dami-dami nasa, kung hindi ako nagkakamali, 13 yung mga sections may kinalaman doon sa rights ng ating mga katutubo at hindi lamang yung katutubo kundi particular kahit yung kababaihan. Halimbawa doon sa pagpili noong Council of Leaders at pagpili doon ng reserve seat. So alam po natin na ang ating parliament po, ang mukha niya dito ba? Meron tayong sinasabi reserve seat. So doon sa reserve seat, yung allocation ng seat noon ay 2 mula sa kababaihan. So hindi na yan maaagaw. Yung 2 seats na yan sa upuan na yan ng mga kababaihan at 2 rin din sa sinasabi nating non-Moro indigenous people at 2 din para sa ating mga Christian settlers. So para sa kanila ang mga upuan na iyan. Pero mas natingkad pa rin ng provision na ito yung pagpili daw ng mga katutubo ng kanilang kinatawan ay sa pamamagitan daw ng kanilang customary law at indigenous process. So ano ibig sabihin nito kapag customary laws and indigenous process? Siyempre, una, yung primacy of customary law and practices. So, paano ba pinipili ng mga katutubo yung kanilang mga kinatawan? So, magpapatawag yan sila ng tribal congress, pipiliin nila doon, at ito yung ihahain nila at sasabihin nila na ito yung aming magiging kinatawan sa Council of Leaders at doon sa reserve. So, yung primacy of consensus building. So, ibig sabihin mag-usap-usap sila and then, syempre, yung acceptability of the community. Tinitiyak na yung kanilang kinatawan sa parliament ay katanggap-tanggap ng mga tao. At ang marami pang nakalagay dito, yung gender equity, mahalaga yun. So, ibig sabihin po, kapag mayroong short list
na representative yung ating mga katutubo. Dapat balanse at dapat merong women. Halimbawa, 3 yung naka-shortlist. So, dapat may isa doon o 2 doon ay babae. So, ini-issue ng provision na ito yung pagkilala doon sa kahalagahan ng mga kababaihan. Ano po ba yung mga natin ma'am, pagbabasihan o criteria, qualification natin para dito sa pwedeng magiging makaupo dito sa reserve seat ng mga kababaihan? Opo. Yung sa kasi, doon sa ginawa nating draft BBL ngayon, merong 8 kriteria kanina. Ang iba kanina nabanggit ko na, yung sabi ko yung primacy of customary law and practices, yung primacy of consensus building, yung acceptability ng mga community, yung inclusivity and full participation, tapos yung representation of the collective interest and aspiration of the non-Moro indigenous people. Ibig sabihin po, talagang naka-grounded siya, alam niya yung issue ng mga katutubo, at siyempre ito yung dadalhin niya sa parliament. Mahirap kasi minsan na kahit nakatutubo ka, pero minsan talagang hindi mo rin naiintindihan kung ano yung mga itaglalaban mo sa loob ng parliament. So ito yung sinasabi niya, ano ba yung aspiration na ng mga non-Moro indigenous people. And then isa rin po dun sa requirement, yung sustainability at yung pagtalakas ng sinasabi nilang indigenous political structure. Yung sinasabi ko nating indigenous political structure po, hindi po ito yung mainstream structure na political structure. Ito po yung mga pamamahala. Ito yung mga pamamahala ng mga katutubo ayon sa kanilang customary law. So, syempre po, isa sa requirement pa po yung track record and capability. So, ibig sabihin, maganda po yung magiging record na kinatawa ng mga katutubo sa parliament. Ibig sabihin pala niyan, ma'am, hindi pala biro yung magiging uupo dyan sa reserve seat na yan. So, kailangan hindi, natin. kasi kung makikita mo yung criteria talaga niya, talagang pinag-usayan dahil nga gusto natin at sinasabi natin na yung Bangsamoro ay magiging responsive, ito ay magiging katanggap-tanggap, at ito yung isa sa mga prinsipyo na sinasabi na it will represent the life ways of the people in the Bangsamoro. Kaya ito po yung isa sa mga kriteria na nilagay natin, hindi craft natin itong Bangsamoro BGC. Si kasamang Plapo, ma'am, may karagdagang tanong po sa inyo. Magandang gabi po, ma'am Roylin. Oo, magandang gabi. Ako po si Plama Kabwat. So, dalawa lang po yung katanungan ko, ma'am. Ang una-una po, ano po yung panawagan nyo sa Congress or sa ating mga mambabatas ngayong nasa Kongreso na po ang BBL? Siguro yung panawagan natin sa Kongreso at ito yung panawagan din ng lahat na dapat yung mga nakalagay dyan na sa tingin natin ay ito ay nagiging resulta din ng iba't ibang konsultasyon kung bakit nabuo yung ating draft Bangsamoro Basic Law ay hindi ipagsawalang bahala ng ating Kongreso. Titingnan ito dahil sa tingin natin ay ito yung naaayon doon sa sinasabi nating aspiration ng mga tao at sinasabi po natin na dahil gusto natin yung pamamahala sa Bangsamoro ay talagang magre-reflect doon sa mga buhay ng mga tao sa Bangsamoro. Ano naman po yung inyong panawagan o mensahe sa ating mga tagapakinig? Siguro yung ating panawagan palagi sa ating mga tagapakinig, yung mga programang ganito ay tangkilikin natin dahil bahagi ito at proseso rin natin upang malaman natin kung ano yung laman ng basic law. At mas mahalaga na yung mga tao sa ating komunidad ay mag-participate dahil kapag tayo po ay nag-participate, ibig sabihin po ay meron tayong claim at kasama tayo doon sa pagbubuo ng Bangsamoro at kailangan yung public participation dahil yung public participation na iyon ay ito rin yung mag-guide upang magiging responsive, kapasinab-pasinabang at magiging makahulugan yung ating bubuing Bangsamoro na alam natin sa mahabang panahon dumaan ito ng gera, apat na dekada at dumaan ito ng 17 taon na proseso ng negotiation. At sa pagkakataong ito, hinihikayat natin ang maraming mamamayan na sa pagbubuo natin ng new political entity na siyang tutugon doon sa mahaba at masalimuot at madugo na aspiration ng mga tao sa Bangsamoro ay sa tingin natin kailangan yung ating participation.
Maraming salamat po ma'am. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat din at sana dahil yung consultation na yun ay sunod-sunod, natapos na yung UP consultation, hindi din ating mga congressperson ngayon at sa Cotabato kanina, naka-3 series of consultation sila hanggang ngayong gabi na naka-attend din kami at yung ating mga senador ay nasa Lanao del Sur ngayon. Ang mga tao, hinihiling natin ay lumabas, magka-participate, magtanong kung hindi nyo maintindihan para nang sa doon ay pagdating natin yung pagbuo natin ng Bangsamoro ay magiging masabuhay natin at kasama tayo dito. Maraming salamat po ma'am talaga sa inyong binahagi sa amin na impormasyon at panahon. Magandang gabi po sa inyo at mabuhay po kayo. Maraming salamat din at Pio Baginola. Ng Kapayapaan. Tinig ng Kapayapaan. Atin pong nakapanayam ay si Commissioner Poilin Mendoza ng Bangsamoro Transition Commission. Salamat po Commissioner at naway muli niyo po kaming mapaunlakan sa mga susunod pa po naming programa. Muli maraming salamat po sa mga impormasyong inyong ibinahagi sa ating mga tagapakinig. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo Mare, simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba itong CAB pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa CAB na ito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik na ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya ay manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Nagbabalik po ang programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:12 ng gabi. Sana po ay nakatulong ang ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan, para mas maunawaan natin ng mabuti ang mga updates at iba pang mga activities na may kinalaman sa pag-usad ng peace process na nangyayari sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF. Sa mga nais pong magpadala ng mga komento, reaksyon, hinaing o panawagan, maaari po kayong mag-text sa ating Comunet mobile numbers 0998-16-90597 at 0915-45-48554. Inuulit ko po sa Smart or Token Text 0998-16-90597 at sa Globe or TM naman po 0915-4548-554. Sa pagpapadala po ng mensahe ay huwag kalimutang banggitin ang inyong complete na pangalan o nickname at ang maging lugar kung saan kayo nakatira. Pagkatapos ng ilang paalala ay babasahin na po natin ang mga mensaheng natanggap mula sa ating text line. Ayan, no? Sa gabing ito, kasamang pla ating makakapanayam ang head ng communication group ng DPC, si Ginoong Abdullah Kusayin, para sa iilang panawagan at announcement, no, dito sa mga congressional public hearings na magaganap sa ating areas dito sa Mindanao. Yes sir, magandang gabi po sa inyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng Tinig ng Kapayapaan. Nagpapasalamat po, binigyan nyo kami ng pagkakataon pang manawagan sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa
Takurong, Coronadal at General Santos. Ang aming pong panawagan ay nag-appeal po kami sa lahat na dumalo po tayo sa gagawing congressional hearing bukas po sa Tacurong City. Ang public hearing ay sa Sultan Kudarat State University Gymnasium. Ito po yun dun sa may downtown sa city, malapit sa Tacurong City Pilot Elementary School. Sa Coronadal po, or sa Marbel, ang public hearing ay magaganap sa FD Hotel. At sa General Santos City, ang public hearing ay gaganapin sa Notre Dame Dajangas University Gymnasium. Ang mga public hearings po na ito ay i-conduct ng ad hoc committee on the Bangsamoro Basic Law na pinangungunahan ni Congressman Rufus Rodriguez. Dahil po kanina sabi ni Commissioner Froilan Mendoza, ang naturang committee nga ay nagsagawa na rin ng public hearing kahapon sa North Tupi, Maguindanao, at kanina nga po ay dito sa Cotabato City State Polytechnic Gymnasium. So, gusto lang ng mga pag-ali namin siya papagkalban kano nalabit namin sa Manadal pa sa Tacurong o sa Coronadal o sa General Santos na pubalumanan ko'y kabanggat ko sa kano sa tamalabog tano sa pidalwa niya public hearing ka niya masu opportunity so tansya makapangingid sa kano mga dinong kasabutan sa Bangsamoro Basic Law do nyabong ba so masalig at chance na may kadong mga garingano maka pasampay kanong Congressman tano mumbalsan niya ba Bangsamoro Basic Law kuanan tano so tempo ka adnan to na di sila makapangalan pa sa public hearing sa kanong mga dalpatano. Pamagayasan niya kitab na katawan tano mo ni kapag kandak sa mga hearings niya na mula di dalpatano. So namagad to langon no mga thousands na labi-labi na sa mga Bangsamoro na damalpatano kano mga public hearing ba niya. Balamanan ko po sa Tacurong, naluka baton sa Sultan Kudarat State University Gymnasium, tamon sa downtown. Di ka nasan sa kano main campus ina sa Kapingkong. Namon sa campus ina nan sa downtown, sa Tacurong City. Lumo naman sa Coronadal, nalo sa FD Hotel ando. And suro sa General Santos, na luka baton sa public hearing sa Notre Dame Dajangas University Gymnasium. Hanggang doon lang muna siguro kasama. Kasamang Dong ay Sir Dong sa yung sa Dajangas po ba kailan po ba ito gaganapin? Simultaneous ito lahat, magkakasabay. Ibig sabihin magkakasabay ito bukas, no? Magkakasabay ito. Ang oras nga pala ay magsisimula ito sa alas 9 bukas. Dahil ang ad hoc committee on the BBL ay binubuo yan ng 75 na congressmen. So hahatiin po nila para ang mga areas na ito ay magkaroon ng mga public hearings. Sige. So umaga po lahat magsisimula ito 9 o'clock. 9 o'clock. So ang magtatapos ito Sir Dong no hanggang hapon or usually hindi natin na-fix yung pagtatapos ito dahil kuminsan depende rin sa flow ng discussion. Hinahayaan talaga nila na lahat ng mga gustong magtanong ay nabibigyan ng pagkakataon na maka-express na kanilang mga sentiments or to post queries. Sige po sir, maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyong programa at binigyan nyo kami ng pagkakataong manawagan. Sige po, welcome magandang gabi po. sa inyong lahat. Waalaikumsalam.
Okay, maraming salamat po sir at naway maging maayos po itong daloy ng mga public hearings na ito. Napakaganda, no? Kasamang plan, no? Lalong-lalo na yung panawagan sa atin ni Sir Dong, no? Sir Dong kusain itong mga public hearing bukas. Simultaneous po ito, no? Ulitin namin, simultaneous po ito. Mayroon sa Tacurong at saka sa General Santos. Magsisimula po alas 9 ng gabi. Sabay-sabay po yan. Yung mga malapit sa Tacurong kasamang plan, dyan yung ating mga Bangsamoro na mga kapatid. Itong malapit sa Buluan, Paglat, ano pa bang malapit dyan sa Tacurong na Lambayong. Oo, Lambayong. Lambayong. Ayun, yung mga kamag-anak ko dyan sa Lambayong ng mga Bangsamoro, pumunta po kayo sa Tacurong. Ito na yung panahon natin na kung ano may yung mga hindi natin masyado naintindihan doon sa Bangsamoro Basic Law ay mararapat lamang po na itanong natin para mabigyan din tayo ng liwanag dito sa mga katanungan natin. Tama ka kasamang Derek dahil ito ay isang pagkakataon talaga na wag nating palampasin dahil dito sa pamamagitan nito kahit hindi tayo nagbabasa ng Biblia o wala tayong panahon para magbasa, at least dito meron tayong kaunting nakukuhang mga kaalaman kung ano ba talaga yung Bangsamoro Basic Law. Oo nga, no? Kasamang plak, kung titingnan natin yung takbo ngayon, no, sa mga public hearings na ito ay nakakarami na po tayong public hearings na natin na, no? Magkasabay nga, halos magkasabay itong mga ginagawang public hearing ng ating Congress at saka yung ating Senado, no? Dahil nga yung ating Senado ay nandun sa Lanao. Sa Marawi City, sa Marawi, no? At saka yung ating Congress naman ay masyado silang busy, no? Kaya nga patunay nga nito kasamang pla ay hinahati na nila yung kanilang grupo para mas sa tingin ko mas mapadali ang proseso nito para makita at mapakinggan yung mga panig ng mga tao dito sa Mindanao para mapaliwanag natin ng maayos kung ano man talaga yung hindi naintindihan ng taong bayan patungkol dito sa issue ng ating draft Bangsamoro Basic Law. Tama ka kasamang Derek. Kaya nga kayo sa mga tagapakinig natin kung sino po yung malapit sa mga area na nabanggit ng Tacurong, ng Marbel or Coronadal, ng Jensan, kung sino po yung mga malalapit dyan, wag po tayong magatubilin na pumunta o umattend sa nasabing public hearing dahil ito po ay malaking pagkakataon o tsansa na para sa atin lahat ay maalaman natin kung ano ba talaga itong Bangsamoro Basic Law at anong nakapaloob. Tsaka hindi lang malapit dun sa ating areas na binanggit, yung gusto pala na gustong sumali dito sa Bangsamoro territory, no, nandyan sa malapit na nabanggit natin na area kanina, kahit na hindi sila part ng ating core territory kasamang pla na mayroong gustong liwanagin kasi karamihan nga dun sa contiguous area na sabi nila ay para bang hindi klaro sa kanila kung ano yung mga issues na ganito, halimbawa dyan sa Esperanza, no? Esperanza, Isulan, Sultan Kudarat, ano? Kauran. Oo, yung Kauran kasi sakop pa ng Maguindanao. Sakop na Maguindanao ang Kauran. Pero yung mga contiguous areas naman natin kasamang pla, halimbawa yung nabanggit natin kanina, no? Isulan, Esperanza, at iba pang mga lungsod dyan sa Sultan Kudarat na kung saan malapit sila dyan, no? Pwede nilang ibahagi yung kanilang mga katanungan bukas at saka ano yung mga propose nila na mga ipasok dito sa Bangsamoro Basic Law na ito. Tama, kasamang Derek. Saka yung experience pala natin sa OP kahapon na kasamang plan, no? Nagsimula nung alas 2 ng hapon, alas 2, natapos ng mga 7 ng gabi na ata yan. 7. Tama, no? Kasi napakaganda yung kanilang mga position paper kahapon. Napakinggan natin nung ating mga kaibigan dyan ng mga IP regarding dun sa kanilang mga posisyon. At silang lahat naman ay sumusuporta dito sa Bangsamoro Basic Law. Nagkataon lamang siguro kasamang plan na may konting katanungan. No? Ito na yung sinasabi kanina ni Kasamang Dong na kung saan ito yung nararapat na mga okasyon, no? Para maitanong natin kung ano yung ating mga katanungan. Tama ka kasamang Derek. Kaya nga, wag nating palampasin ang mga public hearing na to para kung ano man yung mga katanungan natin o gusto nating itanong, sa pamamagitan ng mga public hearing na to ay masasagot. Magbabalik po mga kaibigan ng ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Alam mo ba pare, napapansin ko na unti-unti nang bumabalik yung kapayapaan dito sa ating lugar. Oo, Mare. Simula nang napirmahan ang CAB sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Ha? CAB? Ano nga ba
Pare? Ito ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang kasunduang pangkapayapaan na nilagdaan sa Malacanang noong nakaraang March 27. Napapaloob sa tabi nito ang mga napagkasunduan mula sa Framework Agreement on the Bangsamoro or FAB at ang mga naging annexes nito tulad ng Transitional Arrangement and Modalities, Revenue Generation and Wealth Sharing, Power Sharing at Normalization. Naku pare, dapat nga natin ipagdiwang dahil napirmahan na nga ito. Dahil napakalaking kaginhawaan ito dito sa ating lugar at higit sa lahat, manunumbalik nga ang kaunlaran ng ating lugar. Upang higit na maunawaan ang usapin ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ugaling dumalo sa mga pagtitipon na may kinalaman sa usaping ito. O di kaya'y manatiling makinig sa programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan sa DXMS Radyo Bida tuwing Huwebes 7:30 hanggang 8:30 ng gabi. Ang oras po natin sa Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan ay ganap ng alas 8:26 ng gabi. Reminders po sa lahat ng miyembro ng Kumunet, Cotabato Multimedia Network, bukas po sa araw ng Biyernes o Friday, October 24, 2014 na taon, ay magkakaroon po tayo ng editorial meeting. Antabayan niyo po ang aming text or message para sa venue ng ating editorial meeting. Isa pa pong reminder, application for JDS Project Scholarship to obtain a master degree in Japan is now open to BDA staffs and other Bangsamoro related organization. Applicants must be a Filipino citizen aged 22 to 39 and have 2 years of work experience in principle. Deadline of application is November 14, 2014. For more details, call JDS Project Office in Manila at 02753-3261 or visit each website http or www.jdscholarship.org. United Nations Peace Journalism Awards open na po sa lahat ng interesadong lumahok. Ipadala lamang ang inyong mga entries. Pwedeng written articles, broadcast, online photographs na gawa ninyo mula August 2014 hanggang May 2015. Ang mga campus journalists ay maaaring sumali sa competition. Bisitahin lamang po ang eeas.europa.eu para sa iba pang detalye. Another announcement. May announcement po tayo dito, kasamang KLA, isang malis panawagan galing sa Sulong Bangsamoro Movement, a coalition of civil society organization based in various parts of Mindanao, appeal to the honorable member of the ad hoc committee on the Bangsamoro Basic Law, demonstrate their collective wisdom in the deliberation on the Bangsamoro Basic Law, especially so that today public hearing is held at the traditional place of the indigenous people of Maguindanao province. The Moros and the indigenous people are inextricably linked, the history, blood, and common aspirations. They descended from Apu Tabunaway and Apu Mamalu throughout the centuries. We live brothers and sisters, respecting and tolerating diversity and cooperating for the common good. Now, with the Bangsamoro Basic Law, the age-old traditions and kinship, solidarity and mutual cooperation are further reinforced in the page of the Bangsamoro Basic Law. The right of Moros and indigenous peoples and settlers communities are equalized, strengthened, guaranteed, protected, and promoted. There is equal opportunity for all to participate in governance, economic advancement, and social transformation. The Bangsamoro Basic Law is the right formula for genuine peace, unity, and prosperity. It is the embodiment of the aspiration of the Bangsamoro, indigenous peoples, and Christian settlers communities to live in mutual trust, security, respect, and development. Therefore, the affiliated organizations under the Sulong Bangsamoro movement strongly appeal to our respected congressman to act with dispatch on this proposed Bangsamoro Basic Law so that the political and social problem in Muslim Mindanao can now be settled once and for all. We urge our legislators to be instrumental in affecting genuine and lasting peace in Mindanao. At dyan po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, mga taga-subaybay at sa mga ka-network. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa aming programa. Ang programang ito ay para sa inyo. Hangad po namin na makapagbigay ng wastong kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa mga miyembro ng community sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakibahagi para sa ikatagumpay ng ating programa.
Sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Comunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kadtuntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, iWatch, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, IPDEP, DXUP at ng Mindanao Action for Peace and Development at sa suporta ng GIZ at Forum ZFD. Ang nakagapay po natin sa technical side si Ginoong Jonathan Estorbo at sa kabila naman ay si Binibining May Pagco. Ako po si Plama Kabuat. Ako naman po si Derek Sanico. Ito po ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo po kami sa sunod na Webes dito pa rin sa Dexamias Radio Bida. Mapia magabi sa Kalnolangon, maayong gabi, Fiukulungunon, magandang gabi po sa inyong lahat. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga pihitan. Radyo Bida 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito.